sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal magpakailanman. Magpuri kayo mga anghel ng Diyos, sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo mga langit, sa Diyos na sa inyo lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Gunitain po natin ang santo na si San Agustin, Bispo, pantas ng simbahan. Hilingin po natin ang kanyang panalangin. At ang kanyang halimbawa ay ating matutunan sa buhay. Upang tayo maging marapat sa misang ito, magsisimula po tayo para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo. Maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal po natin ang ating bayan, maya sa kapahamakan, sa malakas na lindol. Pagdasal natin ng mga tumutulong sa ating simbahan, mga may sakit at mga nag-aalaga sa kanila. Pagdasal natin ang mga nagpapamisa at mga kasama natin, nagsisimba. Pagdasal natin ang mga nabiktima ng landslide sa Nepal. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pagkaloob mo sa iyong sambayanan ang panibagong bugso ng Espiritu na pumuspos kay San Agustin. Malubos nawa sa amin ang pananahanan ng Espiritu upang ikaw na batis ng karunungan ay magbunsod ng aming pananabik at ikaw na bukal ng buhay ay aming masaliksik. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sapagkat sinugo ako ni Kristo, hindi upang magbinyag, kundi upang mangaral ng mabuting balita. Ipinangaral ko nga ito, ngunit hindi sa pamamagitan ng pananalitang batay sa karunungan ng sanlibutan, upang sa gayoy hindi mawawalan ng kabuluhan ang kamatayan ni Kristo sa krus. Sa mga napapahamak, ang aral tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan. Ngunit sa atin na mga inililigtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng mga marurunong at pawawalang kabuluhan ang mga katalinuhan ng matatalino. Ano ang kabuluhan ngayon ng marurunong, ng mga eskriba, ng mahuhusay na debatista sa daigdig na ito? Ipinakilala ng Diyos na ang karunungan ng sanlibutan
ito ay kamangmangan, sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya itinulot na siya ay makilala ng tao sa pamagitan ng karunungan ng sanlibutang ito. Sa halip, minarapat niyang ang mga nananalig sa kanya'y iligtas sa pamagitan ng mabuting balita sa aming pinangangaral, ngunit ipinalalagay naman ng sanlibutan na isang kahangalan. Ang mga Hudyo'y humihingi ng kababalaghan bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Grego. Ngunit ang pinangangaral namin, si Kristong ipinako sa krus, isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan para sa mga Hentil. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo at Grego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungang higit kaysa lahat ng karunungan ng tao. At ang inaakala namang kahinaan ng Diyos ay lakas na higit sa lahat ng kalakasan ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri, magpuri sa Kanya. Ang Diyos na Panginoon ay pasalamatan. Tugtugin ang alpa, awit at saliwan. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Panginooy tapat sa Kanyang salita at maaasahan ang Kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat. Ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Ang binabalangkas niyong mga bansa, Kanyang nababagot, winawalang bisa. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit, walang pagkatapos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad ang talinghagang ito. Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 ay matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino ay nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ng pagdating ang lalaking kakasal kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit ng hating gabi na ay may sumigaw, "Narito na ang lalaking kakasal, salubungin ninyo!" Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, "Bigyan naman niyo kami ng kaunting langis sa andap-andap na ang aming mga ilawan eh. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat." Tugon ng matatalino, "Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo." Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking kakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipinilid ang pinto.
Pagkatapos dumating naman ang 5 hangal na dalaga, "Panginoon, papasukin po niyo kami," sigawan nila. Ngunit tumugon siya, "Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi niyo alam ang araw ni ang oras." Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish, kung saan nais lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal sa kaniyang anak upang maging maayos ang lahat. Isa po sa mga magandang katangian na pinapahalagahan natin bilang mga Kristiyano ay ang generosity o pagbibigay. Lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Kahit sa unang dinig ay para bang napaka-harsh, at least improper. Nang naging tugon ng 5 matalinong dalaga, sa 5 hangal na dalagang naghihingi ng langis sa kanila. Lalo pat ito'y kailangan-kailangan na. Para po mailagay sa konteksto, sa kultura po kasi ng mga Hudyo, lalong-lalo na noon, ay unannounced at nababalam din ang kasalan. Ang pagdating din ng lalaking kinakasal. Kaya dapat talaga itong paghandaan, lalo na ng mga abay sa pamamagitan ng pagbabaon ng sapat na langis para sa kanilang ilawan. Alam po ng lahat iyan. Eka nga natin sa ngayon, hindi na kailangang i-memorize pa yan. Kaya naman hindi po simpleng pagkakamali ang nagawa dito ng 5 hangal na dalaga. Ito po ay seryosong kapabayaan na hindi po pwedeng iasa talaga sa iba. Dahil yun, primarily, ay responsibilidad nila. And besides, hindi tatawagin ng Panginoon na matalino yung 5 dalagang hindi nagbigay ng langis. Kung may mali sa ginawa nila, tama lang yung ginawa nila. And besides, hindi nila kasalanan ang pagkukulang ng langis ng 5 hangal na dalaga. Hindi nila kinuha yung langis. Talagang nagkulang yung 5 hangal na dalaga. And so, ipinapakita po sa atin ng talinghagang ito na may mga bagay talaga na hindi natin po pwedeng hiramin o iasa sa iba. Halimbawa na lang ang ating pananampalataya, ang ating relasyon sa Diyos. Tama namang ito ay hiningi natin o shinare sa atin ng iba, particularly our parents or those who inspired us to embrace this faith. Pero kaya ito isinalin, ibinigay sa atin para angkinin natin, para isabuhay natin, para i-nourish natin sa pamamagitan ng mga biyayang pinagkakaloob ng Panginoon sa atin. Sapagkat ito ay relasyon na dapat natin sa Diyos at hindi relasyon pa rin ng iba para sa atin. No! Hindi ito dapat na manatiling hiram lang o palamuti lamang sa ating buhay. Natatandaan niyo naman po siguro nung nakaraang linggo. Tama po ba? Na matapos, tanongin ni Kristo ang kanyang mga disipulo, sino ako ayon sa mga tao? Tinanong naman niya sila, kayo, sino naman ako para sa inyo? So mula sa mga narinig ng mga disipulo, ang tanong ni Kristo sa kanila, kayo, anong personal na pagkakilala niyo sa akin? Yun ang ibig sabihin. Kasi dapat ang pananampalataya natin ay maging personal. Ang kinin natin. In as much as ang pananampalataya na hiram lang, inaasa lang sa iba, nagdarasal naman yung magulang ko, mabait naman yung asawa ko, mabuti naman yung pamilya ko. Yung inaasa sa iba, o tinutugon lang, kinukonekta lamang sa iba, mahina yan. Mahina yung pananampalataya yan. Madaling mahatak na ibang paniniwala yan. Madaling manghinawa yan. Madaling magsawa yan. Madaling mawalan ng pag-asa o pananampalataya yan. And besides, pagharap natin sa Panginoon, pag tayo namatay, hindi tayo harap sa Kanya nang may kasama. O bilang asawa, anak, kapatid, kapamilya, kaibigan, kasama, kasamahan ng isang o ng mga nagpakabuting tao. Hindi ka haharap sa Diyos bilang kabiyak ng asawa mong madasalin. Hindi ka harap sa Diyos bilang anak ng huwarang mga magulang. Hindi ka harap sa Diyos bilang nanay o tatay ng anak mo na marami nang natulungan. Hindi ka harap sa Diyos bilang kapatid kaibigan ng isang taong alam ng Diyos na may malinis na kalooban. Hindi ka harap sa Diyos bilang miyembro ng isang maayos at banal na samahang pangsimbahan. Hindi. Harap tayo sa Diyos na tayo lang. Alang padrino. So hindi tayo maisasalba ng pananampalataya o kabutihan ng kapwa natin. Gaano man sila kalapit sa atin. Kung yan naman ay hindi makikita na nagbubunga sa buhay natin. Oh yes, baka sabihin ninyo, paano si San Agustin? Tama namang naisalba siya
ng pananampalataya ng iba, partikular na ni Santa Monica. Pero ito ay matapos niya rin namang angkinin yung pananampalataya na inimpart sa kanya, ipinagdasal para sa kanya ni Santa Monica. Inangkin niya yung pananampalataya ngayon. So much so, na ito'y nagbunga sa buhay niya. Ang dami niyang naisulat, ang dami niyang nagawa. Baka nga mas marami ang nagawa siya kaysa sa kanya. Dahil po, yung pananampalataya na isinalin sa kanya ni Santa Monica ay hindi na natiling hiram, hindi na natiling kopya, kundi inangkin niyang talaga. No wonder, siya rin ang may sabi nito sa atin. God who created you without you will not save you without you. Ibig sabihin, God will not save us without our willingness to be saved. Sapagkat ang totoo, iligtas na naman tayo. Niligtas na tayo ni Kristo. Kaya lang, maipakita nawa natin, tulad ni San Agustin, na interesado tayo, gusto natin yung kaligtasan ito. Abi, pinaghirapan ng ating Panginoon ito. Ganun lang ba yan? Sabihin lang natin, gusto nating maligtas, gusto nating mapunta ng kalangitan balang araw. Nang sabi ko nga, hindi naman natin ipapakita na gusto talaga nating mapunta ng langit batay sa ating buhay. If we are not really living our life like we really want to go to heaven. At tulad po ng 5 hangal na dalaga, isipin po ninyo, yung biyaya ng 5 matalinong dalaga, yun din naman ang meron sila eh. Pare-pareho silang may mga ilawan, pare-pareho silang imbitado sa kasalan, pare-pareho silang dapat na umattend sa kasalan. It's just that yung 5 matalinong dalaga ang nagpakita na talagang interesado sila sapagkat yung pinaka-basic dapat nilang gawin ay hindi nila kinlamutan. Pinanindigan nila, hindi nila inaasa sa iba. Kaya sana'y pahalagahan din natin ang mga biyayang pinagkakalob ng Panginoon sa atin, ang mga sakramento. Magsimba tayo, magdasal tayo, magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Panatilihin natin ang ating kabutihan. Huwag maging makamundo. Laging sumampalataya sa Diyos. Laging magtiwala sa Kanya. Umiwas sa tukso, sa mga masamang impluwensyang tao. Yun. Yung mga grasyang pinagkakalob ng Panginoon sa atin upang manatili tayong ligtas o namumuhay bilang mga ligtas na, pangalagaan natin. At huwag nating iasa sa iba. Huwag nating sabihin, siya na lang ang magsisimba para sa akin. Siya na lang ang magdarasal para sa akin. Total naman, mabuti ang mga anak ko, ang asawa ko, ay pagbibigyan na rin ako, siguro. Hindi pwedeng ganun. Para mo na rin sinabing gusto mong gumaling sa sakit mo, ng iba ang gusto mong uminom ng gamot para sa'yo. Para mo na lang din sinabi na gusto mong matuto pero iba ang pinag-aral mo para sa'yo. Hindi pwedeng mangyari. Lalong-lalo na sa ating pananampalataya at relasyon sa Panginoon. Kaya sana po itanungin natin ang ating sarili. Kamustahin natin ang ating pananampalataya. Tayo po ba ay nabubuhay pa rin sa pananampalatayang hiram pa rin? O relasyon sa Diyos na inaasa pa rin natin sa iba? Pag-isipan po nating mabuti ha? Sapagkat hindi po magiging matibay ang isang tao sa anumang problema kapag ang kanyang pananampalataya ay hiram pa rin o ang kanyang relasyon sa Diyos ay inaasa pa rin niya sa iba. At katulad ng sinasabi sa Ebanghelyo, hindi po ito magiging katangkap-tangkap sa ating Panginoong Jesucristo. Nasasabihin nga po sa mga mapupunta ng impyerno, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Hindi naman ibig sabihin nun, hindi nakikilala ng Panginoon ang mga pangalan nila. Ang ibig sabihin ng pagkakilala kasi sa Biblia ay isang malalim na ugnayan, malalim na relasyon. Alalaumbaga, sinasabi dito ng Panginoon, hindi tayo naging close. Wala tayong naging relasyon. Yun ang ibig sabihin dito ng Panginoon. Kaya wag nawa sa ating mangyari yon dahil ibinibigay naman ng Panginoon ang grasya sa atin ngayon. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat anak niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko.
ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringhin ng Diyos ang Alam kong sampo ko. diringgin ng Diyos Pumikit tayo. ang samo ko. Panginoon, tulungan mo kung makita kung ano ang estado ng aking relasyon sa iyo. Baka hindi pa rin talaga tayo close. Alam kong walang problema sa iyo dahil lagi kang nandyan lumalapit sa akin. Minamahal mo ako ng higit pa sa inaasahan ko. Tulungan mo po ako na makita ang mga dapat kong iayos sa buhay ko, ang mga dapat kong layuan, ang mga dapat kong pagbutihin, ang mga dapat kong dalasan at isabuhay upang mas maging malalim ang relasyon ko sa iyo. Hallelujah! Ito rin po sana ang mangyari sa aming relasyon sa pamilya. Sa mga tao sa amin ay mahalaga. Siya ay muling babalik sa atin. Nagawin namin ang parte namin. Hindi po pwedeng isa lang ang nagmamahal. Hindi po pwedeng isa lamang ang laging umuunawa. Hindi po pwedeng umaasa na lamang kami na patatawarin kami ng mahal namin sa kasalanan namin. Dapat umayos din kami. Dapat gawin din namin ang aming parte. It takes two to tango when it comes to love, when it comes to relationship. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na makita ito para mas mag-flourish ang aming relasyon sa iyo at sa aming kapwa, sa aming pamilya. Kung lalapit ka kay Jesus, gawin natin ang dapat nating gawin. Gawin nating mabuti. Magmahal ka. Pagbutihin mo pagmamahal mo. Igalang mo magulang mo. Pagbutihin mo paggalang mo. Tulungan mo kapatid mo. Huwag natin isipin na sila lang dapat ang gumawa. Tayo ay may parte na dapat nating gawin. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara na sa una-una, ngayong magpakailanman at magpa sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Salamat po sa patuloy niyong pagtulong para patuloy tayo makatulong. Ang tinapay na ito, sana ay basbasan mo upang ang buhay na ganap ay kamtin ko. O Diyos, narito ang tanging alay ko at sa kamay mo inihandog ko alak at tinapay aming pinagpaguran maging aming buhay tanging sa'yo lamang, tanging sa'yo lamang. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan banal. Ama naming lumikha, sa pagdiriwang namin sa pagtubos ng iyong anak sa amin, maihain nawa ngayong ginugunita sa San Agustin ang pakikinabang sa matapat na pagsasama sa panandang ito ng pag-ibig at pagkakaisa sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo din, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon, San Agustin ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa pananungkulan kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan na inihahig sa pangasiwa at sambayanan.
Ang malasakit na mga ulurang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy hanggang ngayon. Sa mga panalangin ka lang iniukol, kaisa ng bayan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Panginoong Diyos Diyos ng ng mga mga hukbo, hukbo, napupuno napupuno ang ang langit langit at at lupa ng kadakilaan kadakilaan mo. o O sana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman nang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, niabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya, Si Kristo'y namatay, si Kristo'y Kristo'y nabuhay, nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng wakas panahon. ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Papa, ni Janice na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na pong aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilalang yumao. Kasama sina Joyce, Gilbert, Greg, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal, San Agustin, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin na pag-upuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob
sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami atiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurian magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yun sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be. Peace be. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, daw karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Dukha man ako sa lahat, dukha man ako sa lahat, ang tanging kong yaman ay mabuhay sa pag-ibig. Ang tanging kong yaman ay mabuhay sa pag-ibig. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa hapag na ito ay magpapanalawa sa amin upang kaming mga kaanib niya ay tumanggap sa Kanya, ay maging talagang siya sa pamamagitan din niya.
kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole Holy world. God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa amin magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nananatiling busilak sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuri mo kami mga tunay mong anak, kaya ninais mo ni isa'y huwag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag nawang mawala na saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o ang aming naliyag, na matapos sa pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mo walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikiisa at sa mga tulong na pinapadala po ninyo through our GCash and bank account. Salamat din po sa inyo. Thank you po sa patuloy niyong pagmamahal sa simbahan para sa ating mga natutulungan at pagtitiwala niyo sa amin. Salamat po. Bahala na po ang Panginoon na magsufli sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sink in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Salamat po. Thank you po.